Magsitayo po muna ang lahat para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Maaari bang tumingin muna tayo sa ating paligid at pakipulot ang mga kalat sa ilalim at pakiayos na rin ang mga upuan. Maraming salamat, maaari na tayong maupo. Ngayon naman, nais kong malaman kung sino ang lumiban ngayong araw. Wow! Nakakagalak naman malaman na walang lumiban ngayong araw. Noong nakaraang araw, ang tinalakay natin ay tungkol sa magaling. Ngayon naman ay maglaro tayo. Gusto nyo ba yon? Ang gagawin nyo lamang ay ipasa ang maliit na bolang ito kasabay ng saliw ng musika. Pag ito ay huminto sa estudyanteng may hawak ng bola, ay tatanungin ko patungkol sa ating nakaraang leksyon. Handa na ba kayo? Alam niyo ba ang awiting kung ikaw ay masaya? Magaling, sabay nating awitin. Kung ikaw ay masaya, handa, awit. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak, palakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo'y sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Stop! Ginoong Rapi, dahil sa'yo huminto ang bola, tatanungin kita sa ating nakaraang leksyon. Ano-ano ang ating nakaraang leksyon nung nakaraang araw? Magaling! Ano naman ang gamit nito? Napakagaling! Magsiupo na po tayong lahat. Kilala niyo ba ang taong ito? Sa mga nakakaalam kung sino ang taong ito, ano-ano ang inyong nalalaman tungkol sa kanya? Ikaw, Binibining Ivana? Mahusay. O ikaw naman, Ginoong Rapi? Magaling. Ngayon mag-aaral, mahilig ba kayo magbasa ng kwento? Mukhang marami ang kinahihiligang magbasa ng kwento. Sino-sino naman sa inyo ang mahilig manood? Ano-ano ang inyong mga pinapanood? Inamorata? Daig kayo ng lola ko? Ang probinsyano? Mukhang patok na patok sa inyo si Cardo Daliza. At dahil dyan, meron akong ipapanood sa inyong video presentation. Ito ay tungkol kay Lapu-Lapu para mas higit pa nating malaman kung sino si Lapu-Lapu. Handa na ba kayo? Pero bago ang lahat, huwag kalimutan ang mga panuto habang tayo ay nanunood. Ano-ano ang mga ito? Mga mag-aaral, pakibasa? Maraming salamat. Bago yan, basahin na rin natin ang mga dapat natin isaalang-alang habang tayo ay nanunood. Binibining Jenna, pakibasa? Maraming salamat. Ngayon ay umpisahan na natin panoorin ang talambuhay at ang sakripisyo ni Lapu-Lapu. Handa na ba kayo? Mga mag-aaral, ano-ano ang inyong mga nalalaman tungkol kay Lapu-Lapu? Ginoong Rapi? Magaling, Ginoo. Ngayon, naintindihan niyo na ba ang talambuhay at ang sakripisyo ni Lapu-Lapu? At kung bakit siya hinirang bilang isang kauna-unang bayani ng bayan? Ngayon, balikan natin ang mga pangungusap tungkol sa mga pinanood ninyo. Lagyan ng masayang mukha
mukha kung ito ay nagsasaad ng tama. Lagyan naman ng malungkot na mukha kung ito ay nagsasaad ng mali. Naintindihan na po ba? Ngayon mag-aaral, meron akong 5 pangungusap na ibibigay sa inyo. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Maliwanag ba? Ito ang ating unang pangungusap. Ano ang inyong sagot? Malungkot? Tama. Ito naman ang pangalawang pangungusap. Ano ang inyong sagot? Masaya? Tama. Ito naman ang pangatlong pangungusap. Ano ang inyong sagot? Masaya? Tama. Ito naman ang pang-apat na pangungusap. Ano ang inyong sagot? Malungkot? Tama. Ito naman ang panguling pangungusap. Mga mag-aaral, ano ang inyong sagot? Masaya? Tama. Balikan muli natin ang mga pangungusap. Pansinin ninyo ang mga nakasalang guhit na salita. At sabay-sabay natin basahin ang mga nakasalang guhit na salita. Maraming salamat. Ano-ano ang inyong mga napansin sa mga ito? Ginoong Alba? Mahusay. Ano pa? Binibining Ivana? Napakagaling. Ano pa? Binibining Jenna? Mayroong pag-iisa. Tama. Ang inyong mga sagot ay tama. Ang ating aralin ay tungkol sa napakahusay. Ano-ano naman ang inyong mga idea sa pang-ugnay gamit ang mga pangungusap? Sige nga, Ginoong Rapi. Tumpa. Yes, ako para sa'yo. Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salita o dalawang parirala o dalawang sugnay. Unang sugnay ay ang pangatnig. Ang pangalawa naman ay ang hugnayan. Ano ang pangatnig? Ang pangatnig ay ang bahagi ng mga pananalitang nag-uugnay sa mga salita, parirala, sugnay, at pangungusap. Ano naman ang hugnayang pangungusap? Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng sugnay na makapag-iisa o tinatawag nilang SM. At sugnay di makapag-iisa, ang tawag naman nila ay ang SDN. Ito naman ang mga halimbawa ng mga pangatnig. Mga mag-aaral, pakibasa. Ngayon ay magbigay ng mga pangungusap gamit ang pangatnig. Ginoong Rapi, mukhang humuhugot si Ginoong Rapi. Mahusay. Bilang mag-aaral, paano mo tularan ang ginawa ni Lapu-Lapu? Gamit ang mga pangatnig sa mga hugnayang pangungusap. Mahusay, Ginoong Rapi. Ano naman ang pang-ugnay? Binibining Jenna? Tumpak. Ang pangatnig naman ay ang Ginoong Alba. Magaling. Ano naman ang hugnayan? Binibining Ivana? Napakahusay. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ang unang linya ay ang unang pangkat. Ang pangalawang linya naman ay ang pangalawang pangkat. Ang pangatlong linya naman ay ang pangatlong pangkat. At ang pang-4 na linya ay ang panghuling pangkat. Maliwanag ba? Ang gagawin nyo lamang ay bumuo ng 4 na pangungusap gamit sa mga pangatnig na hugnayan. Pwede na po kayong pumunta sa inyong mga kagrupo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang ito. At kapag narinig ninyo ang hudyat na ito, maaari na kayong huminto. Tapos na ba ang lahat?
Ngayon ay umpisahan na natin. Pakinggan muna natin ang unang grupo. Maaari nyo na bang iulat ang inyong mga gawa? Magaling! Pakinggan naman natin ang pangalawang pangkat. Mahusay! Saksihan naman natin ang pangatlong pangkat. Magaling din. At pakinggan naman natin ang huling pangkat. Napakagaling. Mukhang mahigpit ang mga naggaganap na labanan. Ngunit isa lang ang bibigyan ko ng 1 puntos. Sino kaya yun? Ang nanalo sa pangkat ay ang pangatlong pangkat. Palakpakan naman natin ang pangatlong pangkat. At palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Ngayon mag-aaral, maaari bang kumuha kayo ng papel at panulat? Meron akong 10 katanungan dito sa pisara. At sasagutan nyo lamang iyon sa 5 minuto. Maliwanag ba? At dahil wala na po tayong oras, meron akong ibibigay sa inyo ng takdang aralin. Ito ay ang magbigay ng halimbawa ng mga pangatnig. Maliwanag ba? Okay. At sa muli, ako ang inyong guro na si Irene na nag-iwan sa inyo ng katagang kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mo namang gawin sa kapwa mo. Mga mag-aaral, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa uulitin, paalam!